I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and I am a child of God. I am a child of God. Give the Lord a good hands of praise. Masarap ang tulog mo kagabi o binaharap kayo sa loob ng bahay niyo. Bagamat sa lakas ng ulan, patuloy ang biyaya ng Diyos na bumabaring sa ating mga pagpapala. Amen po ba? Pagpapala natin ng Panginoon. Diba? Ilalamig ba kayo o ano? Sakto lang. Sige po, tayo po ay magpapatuloy ng ating gawain sa tungkol sa fruitfulness. We're on the part 4, no? So, konti na lang, tapos natin itong maiksi lang naman itong part na ito. Actually, apat to na ginawang ginawang 8. So, last 5. So, last 4 pala para sa ating pag-aaral. Pero bago yan, tayo muli sandaling yun po at manalangin. At akiyong Diyos, maraming pong salamat sa araw na ito. Pagamat naging maulan ang buong magdamag, patuloy ang iyong biyaya sa amin ay umuulan din at bumabaw, Panginoon. Kaya naman, nandito kami upang kami ay magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat sa napakadakilang biyayang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Panginoon, sa araw na ito, sa pagtunghay muli namin ng iyong mayamang salita, tunay nga, Panginoon, na ito'y patuloy na bubukal sa aming mga puso't isipan, maisagawa, Panginoon, ang mga nais mo para sa amin. Kaya naman, sa namin tiyataas ang buong gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Panginoon. Hallelujah. Fruitfulness Part 4. So, again, it's a challenge to live a fruitful life. No? Very challenging po talaga ang mamuhay ng mabunga. Hindi po madali ang maging mabunga. No? Subalit, dahil sa biyaya ng Diyos, binigyan tayo ng mga katotohanan patungkol dito. So, but before that, meron po tayo mga booklet. I don't know if still available pa dun sa booklet stand. So, kung gusto nyo, try to grab it. At kung ano naman, meron man tayo sa ating e-book niya. Again, all fruitfulness start with the seed. Spiritual fruitfulness start with the seed of the Word of God. Patuloy lagi natin tatandaan na ang bawat pamumunga o pagiging mabunga ay magsisimula muna sa buto. At ang buto na yan ay ang salita ng Diyos. Tulad ng sabi nga ng ating Panginoon sa Luke 8:11, this is the meaning of the parable, meaning of the sower, the seed is the Word of God. Siya mismo ang nagsabi na ang parable na ito ay patungkol sa salita ng Diyos. Kaya nga, sabi ni Peter, 1 Peter 1:23, for you have been born again of not perishable seed, but of imperishable seed through the living and enduring Word of God. So again, what is in the seed? What does every seed carries? Every seed carries life and potential. No? So nagdadala ang buto ng buhay at ng potential nung bunga na yun. Kaya nga, napakalaga sa bawat buto. No? Nandoon nagdadala yun. So we have been learned the 4 kinds of heart. No? So we're done for the rocky heart, the road heart. Now we go to the rocky heart. But before that, ating munang balikan, ano ba yung tinutukoy na 4 na uri ng puso na yan? Mark 4 verse 3 following verses. Listen, a farmer went out to sow his seed. Again, inuulit ko, no, magugulat kayo bakit magtatanim lang siya isa pang buto. Di ba? Dapat seeds. Di ba? But kasi nga, the seed is the Word of God. This is a review lang para lang po makat sa ating isipan because repetition brings attention. Di ba? Napakalaga po kasi niyan. No? Huwag po tayong manawa. Huwag po tayong paulit-ulit na si Pastor. Wala po kayong magagawa. Yan po rin ako sinanay. At kung paano ako sinanay, doon din po ako natuto. At kung alam ko kung paano ako natuto, ganun din po matututo ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Because as he was scattering the seed, sabi nga, some fell along the path, meaning the road, and the birds came and ate it up. Verse 5, some fell on rocky places where
it did not have much soil. It sprang up quickly because of the soil was shallow. Verse 6, but when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Verse 7, other seed fell among the thorns, which grew up and choked the plants so that they did not bear grain. Verse 8, still other fell on good soil. It came up, grew, and produced a crop, multiplying 30, 60, or even 100 times. Once again, soil is the heart's attitude and response to the word that guarantees fruitfulness. Merong kakayahan. There is a life and potential doon sa seed. But the soil, our heart, our attitude and response would guarantees fruitfulness. Kaya kung gusto mo talagang maging mabunga, ayusin mo ang puso mo. Baka yan ay road heart, baka yan ay rocky heart, o baka yan ay thorny heart. No? Ang mahirap niyan, baka yan ay achy, breaky heart. Diba? Kaya nga napakalaga yung soil. Diba? Kasi nga, maraming magagaling na agriculturist. Kaya kung minsan nagtatanong ako, bakit may mga lugar na, yan dito sa may San Jose, papansin mo, bakit may mga lugar dito, bakit dito taniman? Ganun pala, hindi lahat ng lupa pwede kong taniman. Meron lang particular pala na pwede kong taniman, in particular na plants din. Hindi pala ganun yun. No? Kaya pala, pero bawat lupa ay may kakayahan niyang magpatubo. Okay? Kaya lang, hindi nga lang doon sa particular na gusto mong buto. Diba? Kaya kahit magtanim ka ng kamatis dyan, kung yung lupa na yan hindi para sa kamatis, huwag mo nang itanim. Diba? Kaya nga diba, magulat tayo, may mga lugar kung saan doon lang siya namumunga. Amen po ba? Diba? Kasi nga, doon po yun sa response ng soil na para siya ay maging mabunga. Again, we're on these 4 kinds of heart. Now, we will study the rocky heart, the shallow heart, mababaw. Okay, mababaw na puso. Ano sabi diyan? Mark 4:14-16. The farmer sows the word. Some people are like seed along the path where the word is sown. As soon as they hear it. Nakapakinig? Nakapakinig. But, ang sabi diyan, no response. Satan comes and takes away the word that was sown in them. Inanggal kagad, yun yung bird eh. Ayun yung sa kanila. Kaya nga, ang nangyari, hindi rin sila nakapag-response properly. Verse 7, verse 16 and 17, other like seed sown on a rocky places. Diba? Hear the word and at once receive with it joy. No? Ito naman, ito yung nasa rocky heart, nakapakinig at nag-response. We receive with joy. But since they have no root, they last only what? For a short time. That's why some people come to the church. Now you see, now you don't. That's why, doon mo agad makikita, na-receive nila, masaya sila, ganda ng biyaya! Gusto ko yung biyaya! But because they have no root, no, they will not last. Diba? They only last for a short time. Why? When trouble or persecution comes because of the word, they quickly what? Fall away. Yeah. Ganun lang naman yun eh. Diba? Pag wala talagang ugat, no, na pagkakapitan, ay madali kagad silang mawawala. That's why today, we will study about biblical description of a shallow heart. Number 1 is, which is commonly sa mga shallow heart ay yung deepless emotion. No? The deepless emotion. Why? Balikan ulit natin yung Mark 14:16. Other like seed sown on the rocky places where the word
and at once receive it with joy. Emotional response. Puso kasi ginamit eh. Yeah? Saya. Nandun yung saya. Nandun yung sigla. Pero hanggang doon lang yun dahil nga meron kasi tayong graph. Ito yung graph na yan, nagpapakita kung saan yung ating barometer ng ating emotion. So meron sa green, ang tawag dito, that is the extreme and highly emotional. Everything should be felt. No? Ganyan, masyadong mataas ang kanyang emosyon. Yung pula naman, ito yung manhid. No emotion. Suppress emotion, as if emotion is evil, that you don't have to have it. No? Yan yun. So naman, sobrang taas. So, ganyan ang ganyan yung damdamin ng bawat tao. Diba? Maaari siya ay highly extreme. Ang isa naman, no emotion. Wala pakialam yan. Isa naman, sobra naman sa damdamin. Diba? Kaya, puro damdamin. Pero dapat meron tayong natawag na well-balanced emotion. Guided by the Word. Yung dalawa, walang guide. Diba? Yung isa, ito, maaaring ito sa sitwasyon, nakabase. Masaya, may gathering, okay. Alive. Nung walang gathering, parang November 1. Diba? Diba? Ganun ang damdamin. Kasi nga, nakabase ang kanyang pananampalataya o ang kanyang relasyon sa Diyos, base lang sa kanyang damdamin. Kaya nga, pag hindi maganda ang kanyang nararamdaman, hindi mo na ako mag-church. Diba? Hindi mo na ako magbibigay. Diba? Hindi mo na ako maglilingkod. Everything nagkakaroon ng dahilan because nakabase siya sa kanyang nararamdaman. Depthless emotion is very dangerous because it holds what? No ground. This kind of heart is very moody, very shaky, very unreliable. Diba? Hindi kaya itong mapagtagumpayan because nakita niyo naman yung kanyang damdamin mapanganib. No? Kaya nga mahirap yung ganyan may depthless emotion. But we need to say na kailangan magkaroon tayo tinatawag na emotional response to the word that is based. Kaya meron big benefits pag sa word of God ka nakabase. Hindi doon sa sitwasyon. Dapat ang ano mo doon sa word of God because the word is based on the benefits na nangyayari. Kaya sa kanila, kung wala namang benepisyo, wala rin. Now, ganyan yung nangyari doon sa mga unang follower ni Jesus Christ. Ang meron lang sila yung benepisyo. Hindi yung kanilang matatamo. Diba? Ano yung matatamo pa nila kung sila ay magpapatuloy? Because nga, ang gusto lang nila, doon kasi, meron kasi nga, pagkasama mo si Jesus Christ before, iba ang dating. Diba? Kaya may mga followers, doon sila bumase. But not on the Word of God. Pakita natin, para makita natin kung paano ito nangyari sa panahon na yun. John 6:24, following verses. So when the crowd saw that neither Jesus nor his disciple were there, they got into the boats and went across the Capernaum to look for him. Hinahanap ng mga mga follower ni Jesus Christ kung nasaan sila. Di ba? Kaya anong ginawa nila? Sila ay lumiban. Pumunta sila sa kabilang pangpang. Verse 25. They found him on the other side of the lake and asked, Rabbi, when did you get here? No? Kailan kayo pa nandito? No? Bakit di man lang kayo nagpaalam? Lilipat pala kayo ng pupuntahan, di man lang kayo nagpasabi. Yan, mga ganyan ng sa other words lang. Verse 26, Jesus replied, I tell you the truth. You want to be with me because I feed you or I fed you. Diba? Not because you understood the miraculous signs. Diba? Marami, kaya sumasama kay Jesus Christ, may libreng pamerienda. May buffet, may feeding program eh. That's why yun yung yan yung bagay na hindi talaga pwede sa church para sabihin mong lumago ang simbahan.
Hindi kailangan sa simbahan na lagi, kung araw, linggo-linggo tayo magpapakain. Di ba? Eh, maging tayo niya, restaurant. Di ba? Dapat restaurant ang tinayo mo, hindi church. Hindi masama kumain. Kailangan yan di ba? Kaya meron tayong mga particular day or mga tinatawag na program kung saan tayo nagsasama-sama kumakain. Masarap ang kumain sama-sama. Amen! Amen! Di ba? Ano? Rinig niyo naman, di ba? Di ba? Pero yung hindi, linggo-linggo na lang kain. Kaya yun yung sinasabi ni Jesus Christ. Sumasama lang kayo sa akin dahil pinapakain ko kayo. Pero di naman niya naiintindihan kung ano yung tinuturo ko. Why? Ano ba yung purpose noong miraculous sign na yun? Ano ba yung purpose doon? Balikan natin, punta natin, bakit, ano ba yung mga purpose ng miraculous sign? Pero bago yan, sabi sa John 20:33, Jesus did many other miraculous signs in the presence of His disciples which are not recorded in this book. So yung mga na-record lang, mga sinulat nila Luke, Matthew, Mark, and John, yun lang yung nai-record. Pero yung iba hindi na. Baka haba lang or baka siguro hindi talaga na ninais pa ipa-record ng Holy Spirit yung mga yun. But sapat na kung ano yung ibinigay sa atin. But these are written, kung ano yung naisulat, di ba? That you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Yun ang kahalagahan nung maniniwala ka doon sa mga miraculous sign na ipinakita niya. Okay? Kaya, importante na maintindihan ito ng bawat followers niya. So, balikan natin. John 6:53. Jesus said to them, I tell you the truth, unless you eat, I tell you the truth, unless you eat my flesh and the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Di ba? Patuloy yan. Kaya nga, ibang pagkaunawa ng iba dyan ay kailangan ka kumain. Kaya nga, yun yung naging nangyari sa sa iba, nagkakaroon ng substantiation, no? Na yung ostya nagiging katawan ni Kristo. Hindi po sa atin natin ginagawa yung simbolo, pero hindi nagiging katawan. Kasi magiging cannibalism na yon. Hindi po yan. Ibig sabihin niya is magkaroon ka ng kaugnayan sa Kanya. No? Karoon ka ng kaugnayan sa ating Panginoon. Verse 54, whoever eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. Why? Verse 55, for my flesh is a real food, and my blood is a real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. On hearing it, many of his disciples said, this is hard teaching. Who can accept it? That's why, verse 61, aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, does this offend you? What if you see the Son of Man ascend to where he was before? Diba? Kung ito ay bumabara na sa inyong lalamunan, ano pa kaya? Makita nyo na itaas ang anak ng tao. How did the people respond to Jesus' teaching? Ano nangyari? Tandaan nyo itong verse na to. Kasi masyado itong John 6:66. Diba? From this time, many of his disciples turned back and no longer follow him. Diba? Kasi nga, hindi nila kayang kainin. Hindi nila kayang tanggapin yung katuruan na yun. That's why ganun din yung mga tao na gusto lang ay kumakain sila kasama si Jesus Christ. Gusto ko yung pag-obey mo, Jesus. Pero itong turo nga to, ayaw namin yan. Ganun lang naman yan Diba? Gusto namin sa church na yun. Lagi may papansin doon. Yung una ko pong nahawakang church, sinabihan ko na, huwag na po kayo magpapansin.
Di ba? Kasi every Sunday, lagi may pansit eh. Di ba? Hindi mo po tayo feeding program. Para po yung mga pagod po sila sa... Hayaan niyo po silang matutong kumain bago pumunta sa church. Di ba? Gawin lang po natin yan kung meron po tayong okasyon na espesyal. Huwag po natin silang sanayin. Kasi sibukan natin. Tanggalin yung pakain na yan. Wala nang atin sa atin next. Kasi bakit? Doon lang sila umaasa sa pakain na pansit. Di ba? At hindi naman po lahat gusto ng pansit. Gawin nyo namang spaghetti. Gusto nyo pa lang magpakain eh. Di ba? Kung gusto nyo magpakain, i-variety nyo naman. Di ba? Wala din. Di ba? Kaya, doon nakita ko kung paano yun nawala yung church. Kasi nga, doon sila namuhay sa ganong paraan. Ako lang kasi, suporta lang naman kasi ako doon eh. Nag-support lang naman ako doon sa church para tulungan. Kaya lang nga, ayaw nilang maniwala, hindi rin siya tumagal. That's why, napakahalaga talaga maintindihan ng bawat miyembro, hindi physical food, kaya ka nagpupunta sa church. Nandito ka para magkaroon ka ng spiritual food na gagamitin mo araw-araw o buong buhay mo. Amen? Kasi yung importante yung spiritual food. Haharap tayo sa mundong ito. Di ba? Kailangan natin ng spiritual food. Di ba? Maraming mga sabi nga, maraming laban sa spiritual realms. Nandiyan lang sila. Di ba? Kung walang spiritual food kang na-take every Sunday, sabi ko sa'yo, mahina ka the whole week. Dahil bakit? Wala kang pandedepensa sa mga bagay na ibinibigay ng mundo. That's why many of his disciples turned back and no longer follow him. Kaya napaka-importante sa buhay ng isang mananampalataya. Bakit ka nasa church? Because gusto mo mapig ka ng Word of God. Amen po ba? Amen. Kaya number 1, biblical description, tip-less emotion. Number 2, yung tinatawag na superficial learning. Di ba? Mababaw ng katotohanan lang ang gusto niya makuha. Ayaw niya na yung malalalim na teaching. Di ba? Dito lang tayo. Di ba? Dito lang tayo. No, ayaw nila nung lumalim pa. Kaya pag dumating din doon sa kalaliman medyo nag-iiba na, nauubos na. No, kailangan natin. Pero there is something na tinatawag na fundamentals. Di ba? Itong katotohanan nito, masabi ko siya, nasa fundamentals pa lang to. Kasi bakit? Tinuturuan pa lang bawat isang puso natin kung ano ba yung puso natin. Pero meron pang lalalim dito as we go further. Amen po ba? Okay, number 2, superficial learning. Balikan natin, Mark 4, 16 to 17. Other like seed sown on the rocky places, hear the word and at once receive with joy, that is emotion. But since they have no root, meaning the superficial, they last only a short time. Kasi nga mababaw eh. Di ba? First thing first. The first thing the early church did was to grow deeper in God's word before anything else. Dapat yan ang maintindihan ng bawat mananampalataya. Ang lumalim sa salita ng Diyos. Okay? That's why in this community, the Lord's community, we not preach sermon. We preach learning. Okay? Ganyan si Bishop Emmy. I-preach nyo yung learning na kailangan nilang maintindihan these coming Sundays, these coming weeks, these coming months, these coming years in their life. Kasi nga, napaka-importante ng salita ng Diyos. Pag malalim ka sa salita ng Diyos, anuman ang mangyari, hindi ka kayang tinagin. Yung pananampalataya mo, hindi ang kayang baguhin. That's why we need to learn how to become a deeper student of God's Word. That's why sabi nga, sa Acts 4:42, ito yung nangyari sa early churches, di ba? The newly baptized believers spend their time in learning from the apostle, taking part in the fellowship and sharing in the fellowship meals and the prayer. O, hindi nawawala naman yung meals, di ba? Hindi naman nawawala yung kainan eh. Di ba? Pero hindi lahat puro tungkol sa pagkain. Kundi may tinatawag na taking a fellowship and sharing the fellowship of meal and prayer. Learning requires time and takes time. That's why you have to give time.
Bigyan mo ng oras. Diba? Sa bawat bagay naman, kailangan bigyan mo ng oras, di ba? Oo. Kaya nga siya nawala kasi wala ka daw oras. Buti pa yung relo. May oras. Diba? Ikaw, wala. Binigyan tayo 24 hours. Okay? Binigyan tayo ng 24 hours ni God. We need to balance it. Okay? Kaya minsan tinatanong ko, Pastor, paano ko nagagawa yung mga bagay na yan? Binabalance ko lang ang lahat. Ano yung para sa sarili ko, sa pamilya ko, sa simbahan, at sa trabaho. Di ba? Doon lang. Kasi kung kaya ko siyang i-balance, ngayon kung merong sisira doon sa mga bagay na yon, kailangan ko yung tanggalin. No? Hindi mo kailangan lahat ng oras mo o merong mga time na meron ba dito tatawag na kalad ka rin? Pwede ka ba ngayon? Oo, libre ako. Libre pero hindi ko alam. Meron pala akong nasabihan na pupuntahan ko o kakausapin ko. Hindi dapat ganun. Di ba? We need to be matalino tayo sa time natin. Time management, napaka-importante niyan. No? Importante, yung matulog ka. Diba? Ilang oras yung tulog mo dapat? Kung 7, 6 na oras, balance mo. Para sa sarili mo yun, para sa katawan mo yun eh. Kasi gagamitin mo yun the whole day. Diba? So you need to take time. Tingnan natin sa mga, sabi nga ni Paul, Hebrews 6:1 following verses. No? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sabi niya, let us go forward. Then, to the mature teaching and leave behind us the first lesson of the Christian message. Diba? We should not lay again the foundation of turning away from useless work and believing in God. Why? Verse 2, of the teaching about baptism and laying of hands, of the resurrection of the dead and the eternal judgment. Verse 3, let us go forward. And this, meaning the first lesson, the elementary teaching, is what we will do if God's allow. Minsan kasi, ang gusto lang ng iba, punta ulit, balik ko tayo, laying of hands, teaching ng prayers. Paano ba uli mag-prayer? Paano ba uli magpatanggap? Diba? Dapat sa mga ganung bagay, yung mga basic, dapat alam na yun ng bawat mananampalataya. Diba? Hindi yung kalimutan ko uli, paano ba magpatanggap? Hindi mo kailangan kapisaduhin na. It's about how you learn. Kung paano mo siya naiintindihan, kung paano mo siya natutunan. Diba? Hindi naman kailangan ng mahabang seremonya ng pagpapatanggap. Diba? Maganda nga, kausapin mo yung tao. Kunin mo sa kanya. Yung nasa kanya mismo, kung paano niya na-experience si Jesus Christ, kung paano niya ma-experience si Jesus Christ, doon mo siya patanggapin. Yung laying of hands. Diba? Huwag ka na tumawag pa ng maraming Dragon Ball. Diba? Diba? Kasi may mga, pag nag-laying hands, ang dami pa tinatawag. Wala na. Diba? Sa pangalan lang ni Jesus, stay na. Diba? Diba? Hindi yung, patawarin mo ako, patawarin mo kami, Panginoon. Itong kapatid na ito, nililihas ko ito, Panginoon. Diba? Tulungan mo ito, Panginoon. Layo na. Diba? Ano ba dapat? Paano ka pag maglilihas? No? Diba? Sa kapangyarihan, ang banal na espiritu, diba? Ginagawad ko. Diba? Kapangyarihan mo, Panginoon, sa tao na ito. Diba? Ikaw, siya mangunguna sa kanya. Nagpala mo siya, pinaburan. Jesus' name. Amen. Simplest way. It's how the learning. Kaya nga kung paano ka natuto, ganun ka rin magsasalita, ganun ka rin kikilos, di ba? So ay napaka-importante yung natutunan. Kaya nga sabi ni Pablo, let's go forward. Kailangan lumalim tayo. Kaya nga sa biyaya, palalimin tayo ng palalimin kasi nga, ang inaaral natin ay ang ating Panginoon. That's why ganun din ang sabi niya kay Timothy, di ba? Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Importante kasi yun. No? Kaya nga, kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos. At sinabi niya rin kay Timothy, 2 Timothy 2:24, the Lord's servant, the pastor, must not quarrel. Instead, he must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Kasi nga, importante sa aming mga pastor, marunong talagang magturo.
No? Kailangan marunong kang magturo. Kasama yan doon sa tinatawag na fivefold o fourfold ministry na sinabi sa Ephesians 4:11. Diba? It was who has give some to be apostle, some to be prophet, some to be evangelist, and some to be pastors And and teachers. teachers, the poimenas, kai, didaskalus. Kaya kung tutusin yan, apat lang talaga yan. Apostle, prophet, evangelist, and pastor. Yung teacher, dapat pastor. Yung pastor, dapat teacher. Pero hindi lahat ng teacher, pastor. Yun po ba? No, kaya dapat maintindihan natin yan. Importante, requirement sa isang pastor na may kakayahan siya magturo. Kasi nga, kung wala siyang kakayahan magturo, mananatili lang siyang manatili lang siyang member. Kasi bakit? Hindi niya kayang magturo eh. No, kailangan marunong ka magturo. Kasi pastor ka, di ba? Hindi naman naging pastor lang siya ng pastor lang. Di ba? Meron siyang kakayahan talaga magturo. Requirements yun sa isang pastor na may kakayahan siyang magturo. Kaya sabi ni Paul sa 2 Timothy 4:1-2, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in the view of His appearing and His kingdom, I give you this charge. What? Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. That's why people who have this superficial learning, their pastor did not teach them great patience and careful instruction. No? Kaya makikita mo kung bakit yung ibang simbahan, pag sinabi mo, ay tanong mo na sa pastor namin. Kasi bakit? Hindi niya rin kayang i-depensa o hindi niya kayang i-depend yung kanyang pananampalataya. Because why? Superficial lang din kasi yung learning ng mga ganong believers. Di ba? Nakakalungkot lang, di ba? Kasi nga, mismo yung pastor, hindi niya naituro yung mga bagay na yun. Because that in God's Word is a shared responsibility between the pastor and the members. Ang pastor, magtuturo yan. Ang member dapat matuto. At ang member na natututo na to, ito'y patuloy na lalago. Mamumunga to. Diba? Magugulat ka, kaya niya talagang mag-share. Diba? Magugulat ka, kaya niya magpatanggap. Magugulat ka, kaya niya magdala ng tao sa simbahan na hindi niya kailangan sabihin, putang na sa simbahan. Diba? Magugulat ka, sabihin niya, sino po nagdala sa inyo? Si sister ko eh. Ay, kwento niyo po kasi meron ganito simbahan dito. Diba? Kasi nga, kaya niya yun because of his learning. Ano yung natutunan niya, diba? Kaya kaya niya mag-share, kaya niyang gampanan ang kanyang pagiging isang disciple. Diba? The student of the word. Kaya napaka-importante yun. Even as pastor, hindi kami tumitigil mag-aral. Kasi sabi nga ni Bishop Emmy, kung titigil ka na sa pag-aaral, itigil mo na rin ang pagpapastor mo. Okay? That's why, patuloy, ang lingkod, nag-aaral pa rin. Diba? Dahil importante ang pag-aaral. Kaya sabi nga ni ating Panginoon, sa John 5:39, you diligently study the scriptures because you think that by them you possess eternal life. These are the scripture that testify about me. If you want to learn and to know Jesus more, read the Bible. Listen to the Word. If you want to learn or to know about more of Jesus Christ. That's why biblical description of a shallow heart, number 2, superficial learning. Diba? Mababaw na kaalaman. Number 3, deep skin commitment. No? Parang balat sibuyas lang itong commitment nito. Kasi deep skin eh. No? Balikan natin. Mark 4:16-17. Other like seeds sown on rocky places where the word, hear the word and at once receive it with joy, but since they have no root, they last only a short time. Anong nangyari? When trouble or persecution comes,
Because of the word, they quickly fall away. Diba? Dumating na ang persecution. Dumating na yung trouble. At doon na sila unti-unti nawala. Kaya sabi nga ng ating Panginoon, sa simula pa lang, sa mga kanyang mga apostol, John 15:20, remember the words that I spoke to you. No servant is greater than his master. If they persecuted me, what? Ang nangyari? They will persecute. Sabay-sabay. They will persecute you also. So, ganun din. Kung pinersecute si Jesus Christ, ganun din tayo. Ipe-persecute din tayo ng mga tao sa labas. Na hindi yan bago na. Sinasabihan agad tayo that persecution will always occur. John 6:33, I have told you these things, so that why? In me, I have told you these things, so that in me you may have what? Peace. And in this world you will have trouble, the tribulation. But take heart, I have overcome the world. Pinapalakas niya ang loob ng bawat disipulo. Diba? Napagtagumpayan ko na. Nagtagumpay na ba ang Panginoon? Amen. It is finished. Tetelestai. Diba? So kung tinapos na ni Kristo, anumang persecution, sasabihin mo, it is done. Tapos na. Diba? Hindi mo na ako kaya talunin o persecution. Why? Tinawasan yun yung sabi rin ni Paul sa batang si Timoteo. 2 Timothy 3:12. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Diba? Soon and very soon, kung di ka pa pinipersecute, hayaan mo lang, darating din sa'yo yan. Huwag ka magmadali. Dili pipersecute ka. O kaya hindi ka siguro pinipersecute, wala ka naman kasi ng pagbabago sa buhay mo. Walang persecution. Pero once there is a turnaround, 360 turnaround sa buhay mo, you learn the Word of God, you serve for the Word of God, kakaroon talaga ng persecution. Importante, ano yan? At kumbaga, sabi nga, nakalakip na yan. Hindi mo makakuha yan sa labas, doon sa loob ng pamilya. Kung hindi pa Kristiyano, yung buong pamilya mo, ipe-persecute ka. Oh, magsisimba ka na naman. Church ka naman, buti ba simba, pupunta ka. May ginagawa ka. Di sa bahay, wala kang ginagawa. Hindi ko mautusan. Diba? Sipag-sipag mo sa church, nakita kita doon. Nagwawalis ka sa church, ha? Naglalampaso ka sa church, ha? Nakunan ka ng picture, ha? Hindi mo dito ginagawa sa bahay. Pag sa church, ang aga mong gumising. Pagpapasok, tanghali. Dami ng persecution ng yan. Ang simple persecution, but it's reality. Totoo po yan. Because everyone who wants to live godly in Christ Jesus will be persecuted. This is not a matter of fact, not a matter of feelings. Our feelings will never change the fact, but the fact can change our feelings. No? Kaya, huwag tayo maging pilingero. Tandaan natin, kayang baguhin ng katotohanan yung ating nararamdaman. Pero hindi kayang baguhin, di ba? Nung nararamdaman natin yung katotohanan. Kaya dapat mga importante yan, hindi tayo dapat nagpapa-apekto sa ating nararamdaman. Again, biblical description, a shallow heart. Number 1, deepness emotion. Number 2, Superficial learning. number 3, Skin deep commitment. mapapasin niyo yung tatlo na yan. Saan yan nagpo-fall? Hindi. Sa ating three-part typing natin, spirit, soul, and body, di ba? Makita niyo yan, makita niyo yan sa ating soul part, di ba? Yung ating deepness, emotion, di ba? Yung ating nararamdaman, di ba? Then yung learning, yung ating mind, di ba? Tapos yung will natin, yung deep skin commitment natin. Kasi nga, kung mababaw lang yung commitment mo, ay hindi talaga yan maggaganap. Because, again, lagi natin tandaan, God is in the business of changing the heart. Okay, kaya, ang lagi mong prayer, kung ang iyong puso ay a rocky heart, ay sabihin mo, Lord,
Nataas ko sa iyo ang aking puso, ikaw po ang magbabago dito. So ngayon, bigyan natin ang life application. Paano ba baguhin? How can we deepen our hearts? Paano ba natin palalalimin? Ano ba? Paano ba natin ito bubungkalin? Number one, allow God's Word to rule your emotion. Again, di ba? Sabi nga kanina, di ba? Hindi kayang baguhin ng feeling natin yung katotohanan. Pero yung katotohanan, kayang baguhin yung nararamdaman mo. That's why we need to allow God's Word to rule your emotion. Di ba? I-rule niya. Di ba? Dapat ko ba ito maramdaman? Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Okay? That's why, makita natin, kaya niya ito baguhin. Letting His unchanging truth, meaning the Word of God, hindi nagbabago ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Amen. Anchor your feeling. Instead of being swept away by temporary fears or frustration, you can align your heart with His promises. Madaming pangako ng Diyos dito. Amen po ba? Isa lang yun hindi kita iiwan, hindi kita mababayaan. Di ba? Napaka-importante na nun. From the Word of God, allowing His peace to govern your mind. Let the peace of God govern your mind. Magulo na ang mundo. Di ba? Lalo na ang Pilipinas. Di ba? Magulo na sila. Huwag na tayo makigulo pa. Amen po ba? Alam mo, Lord, ano ba na nangyayari sa bansa ko? Ano ba nangyayari sa ekonomiya, Panginoon? Ang kapayapaan mo ang siyang mamuna sa akin. Amen. Hindi ko siya iisipin. Ikaw na pong bahala sa kanila. Kasi unang-una, kahit magpusa ko o magalit ako, wala rin naman ako magagawa. May magagawa ka ba? The only thing that we can do as a Christian is pray to God. Because God can do those things. Siya lang kami kakayang gumawa niyan. Diba? Kaya tayo, dapat patuloy tayong umaasa sa kakayahan ng Diyos. Sabi nga sa Colossians 3:15, and let the peace of Christ rule in your hearts. Let the peace of Christ. Diba? To which indeed you were called in one body and be thankful. Salamat tayo. Diba? Ang bilang mga bagay na yan, patuloy ang kapayapaan ni Kristo ang sumasayo. Kung nasa iyo ang kapayapaan ni Kristo, hindi ka mababother ng mga bagay na nasa labas. Amen po ba? Kaya ka lang kasi bothered because yung feeling mo kasi, inilalagay mo doon. Wag. Ayan mo ang kapayapaan ni Kristo ang siyang manguna sa atin. So number one, allow God's Word to rule your emotion. Number two, letter B, be a diligent student of God's Word. Kailangan maging masipag tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Studying God's Word is a transformative journey that deepens your relationship with God and brings wisdom for daily life. Importante na mayroon kang karunungan sa pang-araw-araw. Diba? Iba kasi yung knowledge, iba yung wisdom. Wisdom comes from God. Knowledge comes from experience. Yun po ba? Diba? Kung na-experience mo, yun nagiging knowledge mo. Pero yung wisdom galing kay God. That's why Solomon is the wiser man. Diba? Kasi sa kanya ibinigay yung wisdom ni God. Diba yung kagandahan ng wisdom kaysa knowledge? Did you know the PLC mission statement? Sino nakakalam yan? Importante yan. Tandaan niyo itong bagay na to, kung di niyo pa to na yung PLC mission statement. The Lord's Community mission statement is this. Ano sabi yan? Pagpasa, one, sabay-sabay. Grow deeper in God's Word, strengthen our relationship in the present, pursuing a wider knowledge of the sweetness of Christ. Makita nyo kagad sa mission statement, to grow deeper kagad, number one, to grow deeper in God's Word. Ang keyword dyan is grow. No? Nung pinost yan ni Bishop Emmy, ng first anniversary ng TLC, it was August 8 of 2009. Doon pa yun sa Timog. Yung atin ko na yan, dyan yung sinabi yan na una
number one priority ng TLC ay lumalim ang bawat mananampalataya sa salita ng Diyos. To grow deeper in God's Word and strengthen our relationship with the brethren in pursuing the wider outreach as witnesses of Christ for the glory of God. Importante yan. Kailangan makapisado mo yan. Kasi pag nakapisado mo yan, alam mo kung bakit ka member ng TLC. Importante sa atin yung God's Word. Then bakit? Pag malalim ka sa God's Word, ano yung nangyari? Mapapalakas mo yung relationship mo sa iyong kapwa. At ano pa doon nangyari? Pursuing a Well, wider outreach. diba? Magkakaroon ka ngayon ng outreach para sa iba. Diba? Magkakaroon ka ng pakialam sa iba. Diba? Gusto mo silang at ikaw ay magiging great witness. Diba? Ng ating Panginoon para sa kanyang kapurihan. Hindi ang church ang nagpupurihan, kundi ang Panginoon. Amen po ba? Kaya napakalaga na ikaw ay lumalim sa salita ng Diyos. So letter B, be a diligent student of God's Word. Letter C, commit to follow Jesus No matter no matter what. Napaka-importante na patuloy tayong i-commit. Nangako ka. Di ba? Nung tumanggap ka sa Panginoon, mula ngayon, ako ay sa iyo, ikaw ay sa akin. Ikaw na po ang mangunguna sa aking buhay. Amen po ba? Dahil sa na mangunguna sa buhay mo, i-commit mo na yung sarili mo sa Kanya. Di ba? Hindi ka talo. Sa lahat ng sasamahan mo sa mundong ito, si Jesus Christ ang hindi ka kaya niya ipatalo. Lagi kang panalo pag sumama ka kay Kristo. Amen po ba? Importante yan. That's why you need to commit. Di ba? Nagkukumit ka nga doon sa ibang tao eh. Di ba? Napuro lang pangako eh. Di ba? Ang saksa naman. Yeah? Oh. Eh yung pa yung pangako ni Jesus Christ, di ba na hindi niya kayang ikaw iwan. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka pa magkukumit doon. Di ba? Kaya mag-commit ka no matter what. Because it is a bold, life-altering declaration of faith. It means making His teaching and will your ultimate guide. You are standing firm in the belief that the cross before me, the world behind me, no turning back. Di ba? No turning back, no turning back. Ganun lang. Importante, huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay. Di ba? Hindi man maganda ang binibigay sa'yo ng mundo, magpatuloy ka lang. Di ba? Patuloy lagi that the cross is before me. Laging kasama mo ang krus ni Kristo. That's why, ano naging tugon? Nung umalis na ang mga followers ni Jesus Christ dahil hindi nila kaya yung teaching, tinanong din ng ating Panginoon ang kanyang 12 apostle. John 6:67 to 68. You do not want to live too, do you? Yeah. Do you not want to live too? Do you? Sa tanong niya. Iwan niyo rin ba ako? Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Yeah. Dahil ba dito, iwan niyo rin ba ako? Sabi ni Peter, saan pa kami pupunta, Lord? Iniwan na nga namin yung trabaho namin eh. Iniwan na namin kung anong meron kami. Dahil nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Yeah. In-honor ng ating Panginoon yun. Dapat ganun din. Kung anong iniwan mo para kay Kristo, hindi ka lugi. Diba? Hindi ka lugi kung ano man ang iniwan mo sa ating Panginoon sa Kristo. I was 10 years yan sa inuupuan yung upuan na yan. At isayin ako sa sarili ko, gusto kong magpastor. Gusto kong magpagamit sa Panginoon. Gusto kong mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya, hindi nila ako kayang pag-aralin, hindi nila ako bigyan kaya ng time. Ginibag ko yun. At alam ko naman, hindi naman ako nalugi. Amen po ba? Amen. Hindi ako nalugi. Laki ng tubo ko kayo, dami nyo. Diba? Marami akong natuturuan, marami akong natutulungan sa katotohanan ng katuruan na aking natutunan. Diba? Yun yung bagay na sabihin ko, precious yun. Tama yung naging desisyon ko. Iiwan ko yung kopta, diba? Para lang mag-aral ng salita ng Diyos. Dahil alam ko, pag aral lang ng salita ng Diyos, matututo ako
at may matuturuan ako. Di ba? At kung magpapastor man ako, no, sabi ko nga, si God na ang bahala doon kung paano yun. Di ba? Kaya lahat ng ito ay dahil sa isang decision sinabi ko, I follow Jesus, no turning back, no turning back. Kasi nga, ito na yun eh. Ito yung dinisyon niya sa akin ni Lord. Binigyan niya sa akin yung karunungan na kailangan ko maglingkod sa ating Panginoon. Diba? Again, ano yung life application? Pakibasa nga. As short as ABC. Diba? Number 1. Allow God's word to rule your emotions. Letter B. Be evidence to the of God's word. Number 3. Commit to follow Jesus no matter what. So ano ang ating big idea sa araw na ito? Grow deeper in God's Word and be fruitful. Grow deeper in God's Word and be fruitful. Dahil tunay nga, pag ikaw ay lumalim sa salita ng Diyos, you will be fruitful. Amen po ba? Hindi po, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa katotohanan ng iyong mayamang salita. Tunay nga ang paglalim sa iyong mayamang salita, ang tunay nga magpapabunga sa bawat isa sa amin. Pagkat kung kami malalim sa iyong mayamang salita, hindi kami kayang kontrolin ang aming emosyon ng mga mabababaw na katuruan o namang mga masasakit na frustration, mga persecution na ibibigay ng mundong ito. Dahil malalim kami sa iyong mayamang salita, patuloy kaming magiging matatag dahil sa katotohanan na itinuro mo sa amin. Kaya ng Panginoon, patuloy kaming lumalim dito. Patuloy ang mga katotohanan, katuruan na nais mong malaman ng bawat isa sa amin, ay patuloy namin itong mapag-aralan, Panginoon. Muli, sa namin tinataas po ang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lapatan, Panginoon. Hallelujah. Hindi po, sa bigay Grow deeper in God's word and be fruitful. Hindi po, tayo po'y gumako na sa gawain ng demonyon.